nangyari sa iyo, Bokyo? At kung kailan alas 12 na ng gabi sa kakaiyak ng iyak at sumisigaw pa, ano bang nangyayari sa inay mo? Nagising po kasi ako, may pumatak sa aking mukha. Nang tingnan ko, dugo pala. Tapos, nakita ko inay ko, puro dugo ang tiyan. Hindi na siya sumasagot, Lola Feli. Patay na ba siya? Ay, naku po! Oh, Diyos ko, Linda! Sagutin mo ako! Ay, patay na nga siya! Wala na nga ang bata sa kanyang tiyan! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Nabiktima ng tiktik ang anak ko! Inay! Inay ko! Bakit mo kami iniwan? Paano na kami ngayong wala ka na? Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Para niyo ng awa! Sinalakay kami ng tiktik! May mga pangyayari talaga sa buhay ng isang tao na minsan ay dumarating nang hindi mo inaasahan, Sir Jupiter. Kagaya na lang po ng nangyari sa aking buhay na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Eliza, Pung Marinduque. Nangyari po ito nung ako ay 25 anyos pa lamang nang magbakasyon ako sa mga lolo ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong lugar namin para na rin itago ang pagkakakilanlan ng mga taong nasa sangkot sa aking kwento. Pero maniniwala ba kayo na ang ilan sa mga naging aswang na kagaya ko ay nahawa lamang? Bokyo, anong nangyari sa inyo? Ba't nag-iiyakan kayo maglola? Wala na po ang inay ko. Patay na siya. Wasak po ang kanyang tiyan. Sabi ni Lola Feli, tik-tik daw ang may gawa nun. Ano? Patay ng inay mo? Pumasok ako sa loob ng bahay nila, Sir Jupiter. Kita ko nga na patay na si Linda. Butas ang tiyan at naliligo sa sariling dugo. Inilabutan ako nang tumingala sa kanilang bubungan. Nakita ko ang bilog na buwan kasi nga ay nahawi na ang bubungan nila ay yari sa pawid. Doon pinadaan ng tiktik ang humahaba niyang dila na nagiging singtalas ng patalimang dulo kaya nagawa niyang butasin ang tiyan ni Linda at makuha ang sanggol doon. Tiktik nga ang nang biktima sa kanya. Diyan sa bubungan siya pumesto habang tulog si Linda. Kawawa naman si Bokyo. Wala na nga itay niya, ngayon wala na din ang kanyang ina. Walang diya talagang mga tiktik na yan. Kapag nang biktima ay 2 buhay agad ang kinukuha. Buhay ng sanggol at buhay ng ina. Kaya kapag ako nakasukol ng tiktik, babalatan ko talaga ng buhay. Alam mo naman na mabangis sa mga tiktik, diba? Mga halimaw na nakakatakot yun. Paano mo naman sila lalabanan? Kaya ko silang labanan. Meron akong mga armas na pwedeng panlaban sa mga aswang. Kung ganon, yun nga ang dapat mong gawin sa mga tiktik na yan. Wala silang awa kung pumatay, kaya hindi rin sila dapat nakaawaan kapag sila'y nahuli. Anong meron? Bakit ang dami ng tao dito kina Aling Feli? Si Linda, patay na. Nabiktima ng tiktik. Patay na si Linda? Di ba malapit na siyang manganak? Oo, kaya nga hindi na tinigilan ng tiktik hanggang hindi niya nakukuha ang sanggol sa tiyan ni Linda. Grabe naman palang nangyari sa kanya. Dapat talaga magsagawa tayo ng pagroronda dito para mapigilan ang pambibiktima ng mga tiktik na yun. Puro mga buntis pa naman ang gustong-gusto nilang binibiktima. Saan ka ba galing at bihis na bihis ka? Sa kabilang baryo, naimbitahan ako sa birthday ng isa kong kaibigan. May sayawan at marami daw bisita na dalaga kaya ganito forma ko. Ikaw talaga pare, alam mo na nga na delikado ang magpagala-gala sa gabi dahil sa mga tiktik. Alis ka pa din ng alis. Mga buntis lang naman ang binibiktima ng mga tiktik pare. Hindi naman ako buntis kaya hindi ako natatakot na gumala. Hindi ka pa rin dapat maging kampante. Kasi yung mga tiktik kapag wala na yung mabiktimang buntis at magugutom na, at yak napapatay na yan ng kahit na sino basta mabusog lang.
Huy! Parang nag-aalala ka yata sa akin ah. Aba, syempre. Alam niyo naman na dayo na ako sa lugar na to para alagaan ang lolo insong ko. Kayo lang ni Dado ang kakilala ko't kaibigan sa lugar na to. Ayaw ko naman na sino man sa inyo mapahamak, no? Ay, ganun lang ba yun? Akala ko naman, kaya ka nag-aalala dahil may konti ka ng pagtingin. Wala pa rin pala. Ikaw talaga, Domeng, puro kakalokohan. Uwi na nga ako. O sige, ihatid na kita. Naku, wag na. Malapit lang naman ang bahay ko eh. Tsaka isa pa, kapitbahay ko lang tong si Dado, kaya may makakasabay na ako. Umuwi ka na din, magpahinga ka. Alam ko, pagod ka na sa kasasayaw mo. Napansin ko ang biglang pagkunot ng noo ni Doming sa sinabi ko tapos ay kinamot niya ang kanyang batok. Napatawa ako ng bahagya kasi ay ganoon talaga siya kapag hindi nangyayari ang gusto niya. Kaya nginitian ko na lang siya bago ako umalis. Sumunod naman sa akin si Dado. Inihatid niya ako sa aming bahay bago siya tumuloy sa kanila. Akala ko ay nagtampo si Doming sa akin. Hindi pala dahil kinabukasan lang. Tao po? Eliza? Nandiyan ka ba? Aba, Domeng, ikaw pala. Akala ko kung sino nang tinatahulan ng aso namin. Ang aga-aga napasyal ka, may kailangan ka ba? Maligo tayo sa ilog, Eliza. Magandang maligo sa umaga. May bahon din akong pagkain. Naku, hindi pa ako pwedeng umalis. Kasi marami pa akong gagawin dito sa bahay. Wala pa nga kaming kahoy na panggagatong kaya magsisibak pa ako. Eh di tutulungan na kita. Ako na magsisibak ng kahoy. Talaga? Baka mapasubo ka ha. Ang dami kong kahoy na sisibakin. Gusto kasi ni Lolo Insong na mag-ipon na ng tuyong kahoy kasi malapit ang tag-ulan. O sige, kahit gaano karami yan. Kaya ko yung sibakin. Akin ang palakol at sisimulan ko na para makapunta tayo sa ilog mamaya. O sige, eto ang palakol. Yung mga kahoy na sisibakin, nandun sa likuran ng bahay namin. Pakilagay mo na lang muna dyan sa kusina mo itong basket na dala ko ha. Para masimulan ko ng sibakin ng mga kahoy. Nagpunta nga sa likuran ng aming bahay si Doming at sinimulan niya ang pagsibak ng kahoy. Malakas ang kanyang katawan, kaya nakita ko na bawat kahoy na tamaan ng palakol ay nabibiyak kaagad. Saglit lang ay nakarami na siya ng nasibak na kahoy, paano nga ay nagpapakitang gilas siya sa akin. Ang bilis mo ah! Gusto mo ba ng tubig? Sige, pahingi ako. Sandali, kukuha kita. Nandito ka rin pala, Dado. Oo pare. Nakita ko kasi na wala ng tubig na magagamit sa Eliza. Kaya ako nang nag-igib. Para punuin yung drum nila. Ikaw, ang aga-aga mo din dito ah. Yayayain ko sana siya sa ilog para maligo. Kaso lang, marami pa daw siyang gagawin. Kaya ako nang nagsibak nitong mga kahoy. Tatapusin ko to ng madali para maikamada dun sa kubo para makalis na kami. Oh, tubig mo, Domeng. Nako, salamat Eliza. O ikaw, Tato, gusto mo ba ng tubig? Hindi na Eliza. Uminom na ako dun sa poso bago ko binuhat itong mga galon. Punuin ko na itong drum para matapos na at makaalis na tayo. Ibig mo bang sabihin, Dado, niyayaya mo rin sa Eliza? Oo pare. Marami nga siyang gagawin kaya di kami makaalis. Kaya ako na din ang nag-igib. Kagaya ng ginagawa mong pagsisibak ng kahoy ngayon. Pambihira naman. Huli na pala akong nagyaya. Kahit pala matapos ang mga gawain dito, hindi ka rin pala sasama sa akin, Eliza. Kasi nauna na si Dado na magyaya sa'yo. Pwede ko naman kayong pagbigyan ng sabay. Kasi doon din naman sa ilog nagyaya si Dado. Kasi alam niya gusto ko maligo sa ilog kapag mainit ang panahon. Oo. Pwede naman nga yun. Sige, 3 na lang tayong pumunta ron. Muli ay napangiti na naman ako. Paano nga ay nakita ko na naman ang pagkamot ng ulo ni Doming kapag nadidismaya siya at hindi nangyayari ang mga gusto niyang gawin. Tapos, bubuntong hininga. Pero kapag nakita niyang nakangiti na ako sa kanya ay napapangiti na rin siya.
Kaya ilang oras pa ay natapos na namin ang mga dapat gawin. Kaya nagpunta na kaming tatlo sa ilog. Nako, ang ganda naman pala dito. Ilang linggo na ako dito sa baryo pero ngayon na ako nakarating dito. Hindi mo naman kasi sinabi na mahilig ka palang maligo sa ilog. Eh di sana, ay isinama ka na namin dito kaagad. Oo nga naman, Eliza. Sana noon mo pa nakita ang maganda at malinis na ilog na ito. Sige, parang bigla nga ako nainitan eh. Maligo na tayo. Maliligo ka ng nakaduster, Eliza? Aba hindi. Nagsuot ako ng sandal short kaya huhubarin ko lang tong duster. Pwede na akong tumalon sa tubig. O sige, tayo nang maligo. Matapos ko nga nahubarin ang aking duster at ilagay sa ibabaw ng basket ng pagkain na aming dala ay tumalon na ako sa ilog. Kaagad kong naramdaman ang malamig na tubig. Kaya sumisid ako sa ilalim ng tubig habang sina Dado at Doming naroon na din at nagpapaligsahan sa paglangoy. Masayang masaya kaming tatlo hanggang sa napansin ko na umahon sa ilog ang dalawa at naupo sa malaking puno na nakabuwal doon. Pare, alam ko naman na higit din sa pagiging kaibigan ang turing mo kay Eliza. Kagaya din ba ng nararamdaman ko ang pagtingin mo sa kanya? Oo pare. Gusto ko din si Eliza. Kaya lahat ng paraan ay gagawin ko. Mapasaya ko lang siya. Kung ganun, magiging magkaribal pala tayo sa puso niya. Basta pare ha, walang samaan ng loob kung sino man sa atin ang mapili niya ha. Oo naman. Kilala mo naman ako pare. Parehas ako kung lumaban. Kaya kapag ikaw ang pinili niya, magpapaubaya ako. Sana'y ganun din ang gawin mo. Sige pare, ganun ang gawin natin. Pero mahirap dumiskarte kapag palagi tayo magkasama eh. Mas maganda kung magkaroon tayo ng usapan kung sino ang pupunta kay Eliza. Sige. Lunes, Miyerkules at Biyernes ako. Martes, Huwebes at Sabado ka naman. Para hindi tayo nagkakasabay. Eh paano yung linggo? Yung linggo'y paubayan na natin yun kay Eliza. Para maalagaan naman niya maghapon ng lolo insong niya. Ayos ba yun? O sige pare, ayos yun. Iwanan mo na kami ni Eliza. Ha? Bakit na naman? Ano ba nga araw ngayon? Di ba Miyerkules? Eh di araw ko ngayon. Bukas ka na lang bumalik pare. Teka. Parang naisahan mo ako ah. Simula na pala ngayon? Oo pare. Simulan na natin ngayon. Sige na. Magpaalam ka na kay Eliza. Para bukas, solong-solo mo siya. Nagtaka nga ako nang lumapit si Doming at magpaalam, tapos ay umalis na siya. Usap ko si Dado ay saka ko lang nalaman na nagkaroon pala sila ng kasunduan. Baka gusto mo nang kumain. Marami tayong baon dito. May kanin at ulam, isda at pritong itlog, kamatis at toyo ang sausawan. Meron din akong kinuhang mga hinog na mangga at guyabano. Oo nga eh, ang dami nating baon. Pati itong dala ni Doming, iniwanan niya din. Oo nga no. Tingnan mo nga kung anong laman ng basket niya. Puro naman pala karne ang baon na ulam ni Doming. Adobo tsaka pritong karne. Aba, ayos yan ah. Siguro ay namalengke na naman ang inay niya. At namili na naman ang mga karne. Parang alam ng loko na yun ang paborito ko ah. Halika Dado, kain na tayo. Hati tayo dito sa pritong karne. Sa'yo na lang yan. Hindi naman ako mahilig sa karne. Lalo na kapag baboy. Mas gusto ko pang isda at gulay. Ah sige, kung ayaw mo, akin na lang to. Wow! Sarap naman ng karne na to. Malinamnam at malambot ang pagkakaluto. Sige, sasabayan kitang kumain. Itong isda ang sa akin.
Sarap na sarap ako sa pagkain sa pritong karne. Nang maubos ko yun ay ang adobong karne naman ang aking kinain. Talagang nasiyahan ako sa iniwanang pagkain ni Doming. Matapos yun ay ipinagpatuloy na namin ni Dado ang paliligo. Makalipas ang mahabang oras ay umahon na kami sa ilog at muwi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sobrang init ng pakiramdam ko kaya binuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin. Malalim na ang gabi, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok, Lolo Ensong. Tsaka parang ang alinsangan ngayong gabi. Ano ka ba namang bata ka? Anong maalinsangan ang sinasabi? Nilalamig na nga ako kaya doble na itong suot kong damit. Ikaw naman ay binuksan mo pa itong bintana ng kwarto mo. Isara mo nga yan. Alam mo naman itong lugar natin, may mga gumagalang tiktik. Opo, Lolo Ensong. Maya-maya lang po isasara ko na yan. Sige po, matulog na kayo. Di naman nagtagal, lumabas na rin ng kwarto ko si Lolo Ensong. Noon ko naisipang lumapit sa bintana para sana isara yun. Pero napagmasdan ko ang bilog na sikat ng buwan. Napangiti ako. Pinagmasdan ko iyon ng matagal. Di nagtagal ay naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa aking mukha. Bahagya akong pumikit at nilanghap ang sariwang hangin. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, isang tik ang nakita ko na nakatayo sa sanga ng mangga na malapit lang sa kwarto ko. Bigla akong kinabahan kaya isinara ko agad ang bintana ng kwarto. Tik-tik yun, alam ko. Bakit merong tik-tik dito? Ako bang pinapantayan niya? Di naman ako buntis Muli akong sumilip sa siwang ng bintana. Iko na nakita ang tiktik sa puno ng mangga. Nakahinga ako ng maluwag. Inayos ko na ang kandado ng bintana tapos ay nahiga ako. Doon ako muling nakaramdam ng matinding init ng katawan. Butil-butil ang pawis na tumutulo sa aking mukha. Sunod niyon ay ang pagkalam ng aking sikmura. Nagugutom ako kaya lumabas din ako ng kwarto ko at naghanap ng pagkain sa kusina. Pero wala akong nakitang pagkain kaya naiinis akong bumalik sa kwarto. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang nanunuyo ang lalamunan ko? Bakit naninigas sa mga pangako? Ang init-init naman. Parang ang sarap lumabas. Kaya lang baka naroon ng tik-tik at silakayin ako. Pero bahala na. Tumalon ako sa bintana ng aking kwarto para makalabas ako ng bahay. Tuloy-tuloy akong tumakbo palayo sa amin. Mabilis ang aking mga hakbang habang nilalanghap ang sariwang hangin sa paligid. Nang makarating ako sa malawak na kabukiran ay humiga ako sa damuhan habang pinagmamasdan ang bilog na buwan. Waring nakadama ng ginhawa ang aking katawan. Ipinigit ko ang aking mga mata. Nang dumilat ako ay may nakatayo na sa aking harapan, isang matandang babae, kaya kaagad akong bumangon. Sino po kayo? Bakit nandito din kayo? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Kagaya mo ay hindi rin ako makatulog dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya ipinasya kong maglakad-lakad at nakita nga kita na tumatakbo papunta rito. Tama po kayo. Ang init nga. Pero ngayon parang unti-unti nang nawawala ang init ng aking katawan. Mabuti naman kung ganon. Minsan talaga ang liwanag ng buwan ay nakakatulong para mabawasan ang init ng katawan, hindi ba? Opo. Lalo na kung sasabayan ng malakas na hangin. Parang namumutla ka.
Hindi ka ba kumain ng hapunan? Kumain naman po, kaya lang, parang ang bilis kong magutom ngayon. Kaso lang wala naman natirang pagkain sa amin kaya lumabas na lang ako at nagpahangin. Meron akong dalang ulam. Kaya lang wala akong dalang kanin. Baka gusto mo. Sa'yo na lang ito. Naku, wag na po. Nakakaya naman sa inyo. Sige na, kunin mo na. Kapag nagpapalipas ako ng oras sa labas ng bahay, ay nagbabaon talaga ako ng pagkain. Halika, pagsaluhan natin to. Nang ilabas ng babae ang plastic na dala niya ay nakita ko na karne ang laman yun. Dahil nagugutom na talaga ako ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na kunin ang karne na ibinibigay ng babae. Kaagad ko iyong kinain. Ang lasa ng karning iyon, kagaya ng karning baon ni Domeng. Parang gutom na gutom ka nga. Anong lasa ng karne na yan? Masarap po. Kagaya din to ng karne binigay ng isa kong kaibigan. Masarap siya tsaka malambot. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige, kumain ka pa. Ubusin mo na yan. Salamat po ah. Talagang napawi ang gutom ko dito sa dala niyong karne. Siya nga po pala ako si Elisa. Ako naman si Aida. O siya sige, iiwan na kita dito ha? Uuwi na ako. Malalim ng gabi. Sige po, ingat kayo. Salamat po ulit. Nang makaalis na ang babae ay pinagpatuloy ko ang pagkain sa karne. Ubus yun ay muli akong humiga, pinagmasdan ang bilog na buwan. Hanggang sa makatulog na ako doon. Lumipas ang mahabang oras. Napabalikwas ako nang marinig ang tilaok ng mga manok. Ulat ko ang aking mga mata ay nasilaw ako. Paano nga ay maliwanag na at papasikat na ang araw. Kaagad akong bumangon. Nakita ko ang malawak na damuhan sa aking paligid. Dito na pala ako nakatulog. Teka, bakit puro dugong kamay ko? Yung karning kinain ko kagabi, sariwa ba yun? Kinabahan ako nang makita ang katabi kong plastik na pinaglagyan ng karne na ibinigay sa akin ni Aling Aida kagabi. Sariwa pa ang dugo na naroon. Bigla akong nataranta kaya kaagad akong tumayo at tumakbo pabalik sa aming bahay. Kaagad akong nagpunta sa banyo at hinubad ang suot kong damit. Kaagad kong nilabhan. Pero hindi na maalis ang marka ng dugo doon kaya naisip kong ilagay na lang sa basurahan. Dado, anong meron? Bakit nagkakagulo na naman ang mga tao? May nabiktima na naman daw ang tiktik kagabi. Naroon ang bangkay nung babae sa ilog. Kagabi? May pinatay ang tiktik kagabi? Naku, buti na lang. Hindi ako nabiktima ng tiktik kagabi. Doon pa naman ako nakatulog sa damuhan. Ayos ka lang ba, Elisa? Parang kanina ka pa bulong ng bulong ah. Oo, ayos lang ako. Dado, tingnan nga natin yung nabiktima ng tiktik. Sige, halika. Tingnan natin. Nagtungo nga kami ni Dado sa ilog kung saan nakita namin ang mga taong naroon na nakikiusyoso. Nakipagsiksikan kami para makalapit sa bangkay. Nakita ko na wasak din ang tiyan ng babae. Namatay siyang tirik ang mga mata. Halatang natakot. Nang malanghap ko ang sariwang dugo na ay mayroon na naman akong kakaibang naramdaman. Kung dati takot ako sa dugo, ngayon ay parang gusto ko na ang amoy niya. Hinawakan ko pa ang dugoang kamay ng babae. Kilala mo pang babaeng ito? Hindi. Hindi taga ritong babaeng yan. Baka dito lang siya dinala ng tiktik. Dito siya pinatay. Kawawa naman siya. Tagasan kaya siya? Ako, tiyak na hinahanap na siya at nag-aalala ng kanyang mga mahal sa buhay. Elisa, huwag mong hawakan niyang bangkay. Nakakaawa naman siya, Dado. Nagkalat ang bituka niya.
Kaya ibinabalik ko lang sa kanyang tiyan. Oo nga. Pero malalagyan ng dugo yung mga kamay mo. Di bale, maghuhugas na lang ako. Kaya lang naman ang ilog eh. Matapos ko nga na maibalik sa loob ng tiyan ang bituka ng babae ay kaagad akong lumayo kay Dado. Nagpunta ako sa tabing ilog. Huhugasan ko na sana ang aking mga kamay nang malanghap ko ang amoy ng sariwang dugo. Tiningnan ko ang paligid ko kung mayroong nakatingin sa akin. Nang matiyak kong walang nakatingin ay dinilaan ko ang aking palad. Nalasahan kong masarap pala ang dugo ng tao. Kaya dinilaan ko pa ang lahat ng bahagi ng aking daliri na may dugo. Nang makita kong papalapit na si Dado ay hinugasan ko kunwari ang mga kamay ko. Tapos ka na bang maghugas, Eliza? Oo, tapos na. Bakit? Umuwi na tayo. Ikaw lang ang uuwi, pare. Iwanan mo na kami ni Elisa. Ako na mag-aatid sa kanya. Doming, nandito ka rin? Oo naman. Araw ko kasi ngayon kaya maaga pa lang ay pumunta na ako sa inyo. Kaya lang sabi ng lolo mo, nandito ka daw at kasama si Dado. Sige pare. Ikaw nang bahala kay Eliza. Mauuna na akong umuwi. Sige pare. Parang nangingitim ang mga mata. Hindi ka ba natulog kagabi? Oo eh. Kaya nga antok na ako. Gusto ko na lang matulog. Halika, samahan mo ako sa amin. Ganun ba? Gusto pa naman sana kitang yayain mamasyal. Pwede siguro mamayang hapon. Matutulog na lang muna ako ngayon ha. Parang tamad na tamad akong kumilos eh. Sige. Iatid na kita sa inyo. Nang maihatid na ako ni Doming sa aming bahay ay kaagad akong pumasok sa aking kwarto at nahiga. Kaagad akong nakatulog. Mahabang oras ang lumipas, nagising ako pero naroon pa din si Doming at naghihintay sa aking paggising. Napangiti ako. Kamusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo ngayon? Nanginginig ang katawan ko. Hindi ko maintindihan. Siguro gutom lang to. May dala akong pagkain para sa'yo. Naisip ko kasi na nakatulog ka ng mahabang oras. Kaya tsak na pagising mo, gutom ka na. Nako, ang bait mo naman talaga, Dome. Tamang-tama talagang naisip mo na yan. Gutom na talaga ako. Halika, sabayin mo akong kumain. Tapos na akong kumain kaya sa'yo na yan. Nakaluto na yata ng kanin ng lolo Insong mo bago umalis eh. Umalis siya? Saan daw pupunta? Nagpatawag kasi ng pulong si Kapitan Milencio. Tungkol yata sa mga nangyayaring kababalagan dito sa atin ang pagpupulungan. Oo nga eh. Dumadami ng nabibiktima ng tiktik. Dapat sa mga yan, hinuhulit sinusunog. Oo. Tama ka nga, Elisa. Yun ang dapat sa kanila. Ay, babayaan mo na sila sa problemang yan. Basta ako, kakain na lang muna kasi gutom na talaga ako. Sige lang, Elisa. Kumain ka lang. Masarap yan. Magpakabusog ka. Nang gabing yun, muli na naman akong nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Lalo na nang sumilip ako sa bintana at muling mapagmasdan ang bilog na buwan. Kasunod yun ay nakita ko ang unti-unting paghaba ng aking mga kuko sa daliri. Tinubuan din ako ng mahahabang balahibo sa kamay. Pakiramdam ko ay mayroon na rin akong balahibo sa mukha, kaya lalo akong nagtaka. Ang labis ko pang ikinagulat ay nang maramdaman kong humahaba ang aking mga ngipin at nagkaroon ako ng pangil. Sa takot ko na makita ako ni Lolo Enzo ay lumabas ako ng bahay at tumakbo pero nasalubong ko ang mga taong nagro-ronda. Hayun ang tiktik! Check naman bibiktima na naman dito yan! Nabuli natin ang halimaw! Patayin! Pumunta siya sa kakahuyan, Kapitan Milencio! Mag-ingat tayong lahat. Mabangis ang tiktik. Hindi siya basta magpapahuli sa atin. Alam ko yan, Kapitan Milencio. Kaya pinagandaan ko na talaga yan. Humanda siya sa buntot pagi ko!
Nagulat ang mga taong humahabol sa akin nang bigla ay isa pang tiktik ang humarang sa kanila. Sa kanya na napunta ang atensyon ng mga tao. Pero dahil malakas at maliksi ang tiktik ay hindi nila iyon mapigilan. Dahil doon ay tumigil ako sa pagtakbo at hinarap ang iba pang taong baryo na naroon. Ingat kayong lahat! Ako, harapin niyo ang mga hangal! Papatayin ko kayong lahat! Ikaw ang mamamatay, halimaw ka! Kahit kailan talaga mahilig ka makipagkumpetensya sa akin, ikaw ang uunahin ko! Patayin natin ang dalawang tiktik na yan! Tigilan niyo ako! Huwag niyo ako pilitin saktan kayo! Mag-ingat ka, Dado! Huwag kayong magdalawang isip na sibatin ang tiktik Kapitan Melencio! Huwag na natin pakawalan ng halimaw na to! Nagpapatawa ka! Sa palagay mo ba mahuhuli mo ko? Kulang pa ang bilis mo, hangal! Litong-lito na ako ng gabing yun, Sir Jupiter. Nakita ko nang dambahin ng tiktik si Dado at sagpangin. Mabuti na lang at naisalag niya ang buntot pagi at tinadyakan ng tiktik. Dahil doon tumakas ang tiktik kaya tumakbo na din ako. Yun ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng sobrang takot at pag-aalala sa aking buhay. Patuloy akong tumakbo ng mabilis dahil patuloy akong hinahabol ng mga taong baryo kasama nila si Dado. Nang makita ko ang malaking puno ng balete ay kaagad akong umakyat doon sa ibabaw niyon ay nagtago ako. Kaya nang makarating doon ang mga taong baryo, Biglang nawala ang dalawang tiktik ah! Natakasan nila tayo, Kapitan Melencio! Mas mabuti pa siguro ay magdalawang grupo tayo. Baka sakaling masukol pa rin natin ang mga tiktik na yon. Sige mga kasama, maghati tayo sa dalawang grupo. Ang iba ay sumama kay Dado at ang iba naman ay sumama sa akin. Doon tayo maghanap sa gawin yon. Doon naman sa bandaron, maghahanap ang grupo ko, Kapitan Melencio. Sige, mag-iingat tayong lahat. Dado, magkita na lang tayo sa dating lugar ha? Sige, Kapitan Melencio. nakahinga ako ng maluwag. Makita kong nag-alisan na ang mga tao roon. Gusto ko sanang habulin si Dado para ipaliwanag sa kanya ang kakaibang nangyari sa akin pero naisip ko na baka hindi niya ako makilala. Baka matakot siya sa akin at saktan lang niya ako. Kaya pinigilan ko na lang ang aking sarili. Matagal pa akong namalagi sa ibabaw ng puno ng balete bago ako bumaba at umalis doon ng matiyak wala ng tao. Tumakbo ako ng mabilis na gaya ng isang musang. Nang mapagod ako ay nanlulumo akong naglakad na parang wala sa sarili. Elisa? Ikaw nga ba yan? Dado! Kilala mo na ba ako? Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan? Mabuti naman kung ganun. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At saka, bakit ka pa nandito sa labas? 10 oras na ng gabi ah. Saan ka ba galing ha? Kasi baka hindi mo lang ako maintindihan eh. Kung meron kang problema, Elisa, sabihin mo sa akin. Handa akong tulungan ka. Ano bang problema mo? Bago pa ako makapagsalita at masagot ang mga tanong ni Dado ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nabuwal ako. Nang magising ako, umaga na. Nakahiga na ako sa papag pero hindi iyon ang kwarto ko. Kaagad akong bumangon, noon naman bumukas ang pintuan. Mabuti naman at nagising ka na. Nagpainit na ako ng sabaw. Higupin mo para mainitan ang sikmura mo. Salamat, Dado. Napakabuti mo sa akin. Mahal kasi kita, Elisa. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo.
Salamat, Dado. Sa totoo lang, ikaw din mahal ko eh. Masaya ako kapag ikaw kasama ko. Talaga, Elisa? Ibig sabihin, ay tinatanggap mo na ang aking pagmamahal? Oo, Dado. Mahal kita. Kaya wag mo sisirain ang pagtitiwala ko sa iyo, ah. Oo naman. Salamat at ako ang iyong pinili. Paano pala si Doming? Hanggang kaibigan lang ang pagtingin ko sa kanya. Ako nang bahala magsabi sa kanya. Alam ko masakit, pero sa simula lang yon. Matatanggap niya din yon kapag nagtagal. Ilang linggo pa ang matuling lumipas. Hindi ko na alam ang gagawin ko gabi-gabi sa tuwing susumpungin ako ng pagiging tik-tik. Pag nararamdaman ko na hindi ko na kayang pigilan ang pagbabago ng aking anyo ay kaagad akong tumatalon sa bintana ng aking kwarto at umaalis ng bahay. Ayaw kong makalimot sa aking sarili at masaktan ko ang aking lolo Ensong. At sa paglipas ng mga gabi ay nalaman ko na ang pagiging tik-tik ay para palang karamdaman. Kailangan mong makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao para mabigyang kasiyahan ang iyong pagiging halimaw. Kanina ka pa dito sa likuran ng puno. Kanina ko pa nakikita na nag-aalinlangan ka sa gusto mong gawin. Isa ka ring tik-tik? Kung ganun ay, ikaw ba ang nagdikta sa akin noong nakaraang gabi nung hinahabol ako ng mga taong baryo? Hindi ako yan. Baka ang apo ko. Kung ganun, tik-tik din ang iyong apo? Oo. Pati ang anak ko ay tik-tik din. Natutuwa nga ako. Kasi merong nadagdag sa aming pamilya. At ikaw yan. Anong ibig niyong sabihin? Kilala niyo ba ang tunay kong pagkatao? Oo. Kilalang kilala kita. Ikaw si Lisa, ang babaeng minamahal ng aking apo na si Doming. Ang kanyang ina ay si Aida. Kilala ko din po si Aling Aida. Nung gabi na lumabas ako dahil nagugutom ako, siya yung nakita ko. Binigyan niya ako ng kakaibang karne na kagaya ng karne ibinigay sa akin ni Domeng. Karne ng tao ang nakain mo, Elisa. Yun ang dahilan. Kaya unti-unti ka rin naging tik-tik na kagaya namin. Masarap ang karne, hindi ba? Hinahanap-hanap ng iyong tiyan. Kung ganon, si Domeng pala taling Aidang dahilan kaya ako naging tik-tik na kagaya niyo. Tama ka, Elisa. Kaya ngayong isa ka ng tik-tik na kagaya namin, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Kung wala kang mabibiktima na buntis, pwede naman ordinaryong tao na lang. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Hindi kaya ng konsensya ko. Sa simula lang yan. Kapag nasanay ka na, mawawalan ka na rin ng konsensya. Hindi mo naman siguro gugustuhin mamatay sa gutom, hindi ba? Hindi na kasi tatanggapin ang sikmura mo, yung dating pagkain na nakasanayan mo. Nung ordinaryong tao ka lang. Iba na ngayon. Tingnan mo yung bahay na yan. Marupok lang ang bubungan. Pwede kang dumaan dyan para salakayin sila. Hindi ko talaga kayang ginagawa niyo. Kung gano'n ay panoorin mo ko. Tuturuan kita kung paano niyong gagawin. Mabilis na pinuntahan ni Aling Toy ang maliit na bahay na talahib ang bubungan at ang dingding ay sawali. Tumalon siya sa bubungan. Hinawi niya ang atip na kugon upang masilip ang mga taong natutulog sa loob. Nakita ko nang humaba ang dila niya at nagawa niyang makuha sa loob ng bahay ang batang babae na nasa 3 taong gulang lamang. Naiangat niya sa bubungan gamit ang dila na pumulupot sa leeg ng bata na hindi nagawang makaiyak dahil nasakal. Nilapa siya ni Aling Toyang. Matapos kunin ang atay ay nagbalik siya sa akin. Ganun lang kadali, Elisa. Tingnan mo. Busog na ako. Pag-gising nila, malalaman nilang wala ng kanilang anak. Kapag hinanap nila, malalaman nilang nasa bubungan pala at patay na. Kawawa naman ang batang walang muwang. Pinatay niyo siya.
Tayo'y mga nilikhang mas malakas at nakalalamang sa mga ordinaryong tao. Mga pagkain lang natin sila. Yun ang dahilan kaya sila narito. Para maging pagkain ng mga kagaya natin. Para patuloy tayong mabuhay. Ayoko. Ayoko na ganitong kalagayan. Meron po ba paraan para manumbalik ako sa pagiging normal? Wala akong alam na paraan, Elisa. Tanggapin mo ng maluwag sa iyong kalooban ang iyong kapalaran para maging maayos ang lahat. Magiging masaya kayo ni Doming. Alam ko yon. Hindi ako kumibo, pero galit naramdaman ko para kay Doming. Kaya nang sumikat ang araw at muli kaming magkita ay kaagad ko siyang sinampal. Nagulat siya. Itang galit ako. Pinagtiwalaan kita. Itinuring kita kaibigan, pero anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo ako halimaw! Ano bang sinasabi mo, Elisa? Huwag ka na magsinungaling! Alam ko ng lahat. Nagkita kami ng Lola Toyang mo kagabi. Sinabi niya na sa akin ang lahat. Ikaw at si Aling Aida nagpakain sa akin ng karne ng tao kaya naging kagaya niyo ako! Oo, sige. Aaminin ko na. Totoo ang lahat ng yon. Gusto ko lang kasi na maging akin ka. Nararamdaman ko kasi na meron kang pagtingin kay Dado. Kaya inisip ko na kung magiging kagaya kita, wala nang dahilan para magkahiwalay pa tayo. Makasarili ka, Domeng. Hindi mo ako hinayaang makapamili ng buhay na gusto ko. Ngayon ginawa mong impyerno ang buhay ko! Elisa, mahal kasi kita. Kaya ako nagawa yun. Alam mo bang pwede ko kayong isumbong sa mga taong baryo, ha? Pwede ko sabihin sa kanila ng pamilya nyo ang mga salot na tiktik sa baryong to! Mag-isip ka nga, Elisa. Kapag merong nakaalam ng ating mga lihim, tsak na mapapahamak tayong lahat. Sa palagay mo ba, kami lang ang tutugisin nila? Pati ikaw! Kaya itago mo na lang ang pagkatao natin. Lumayas ka sa harapan ko! Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Hindi kita magagawang mahalin dahil mahal ko na si Dado! Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko, Elisa. Sa palagay mo ba, matatanggap ka ni Dado kapag naalaman niya na ganyan ka? Hindi ka niya tatanggapin. Baka nga patayin ka pa niya. Tayo lang ang pwedeng magkasama habang buhay. Lumayas ka sa harapan ko! Kinasusuklaman kita, Domeng! Umalis ka't iwanan mo na ako! Sige, iiwanan kita sa ngayon. Pero itong tatandaan mo, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, papatayin ko ang mga mahal mo sa buhay. Uunahin ko na si Dado. Napakasama mo talaga! Wala kang konsensya! Sana hindi nila ako nakipagkaibigan sa'yo! Umalis na nga si Doming. Umiyak ako ng sobra sa kwarto kasi alam kong hindi siya nagbibiro. Ayaw ko namang mapahamak si Dado ng dahil sa akin kaya nabuo sa aking pasya na lumayo na lamang sa lugar na yon. Pero bago ako umalis ay gusto kong magkaroon ng magandang alaala kay Dado. Pinuntahan ko siya ng gabing yun. Elisa, bakit ka nandito? Gabi na. Malamig ang gabi, Dado. Pero nag-iinit ang aking katawan. Ikaw ang gusto ko makasama ngayong gabi. Ano bang sinasabi mo? Nanibago ako sa'yo ngayon ah. Bakit, Dado? Di ba sabi mo mahal mo ako? Oo naman. Mahal na mahal kita, Elisa. Kung ganon, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Kailangan kita ngayong gabi. Wala nang nagawa si Dado nang yakapin ko siya at halikan. Pumasok kami sa loob ng kanyang kwarto at doon, binigyang laya namin ng aming mga sarili. Pero matapos ang maiinit na sandali, kaagad nakatulog si Dado. Noon ko napansin ng kanyang leeg. Parang natutokso na naman akong kagatin siya. Muling humaba ang aking pangil at mga kuko, pero nang kakagatin ko na si Dado, nagising siya kaya tumalikod ako. Elisa, hindi ka ba inaantok? Halika dito. Tabihan mo ulit ako. Kailangan ko nang umalis. Baka ito nang huli natin pagkikita. Ibinigay kong sarili ko sa iyo dahil mahal kita. Gusto ko magkaroon ng magandang alaala sa iyo. Elisa,
May problema ka ba? Saan ka pupunta? Bakit? Aalis ka na ba dito? Teka lang, bakit mo tinatakpan yung mukha mo? Wala, Dado. Sige, aalis na ako. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Naging masaya ako sa mga panahon magkasama tayo. Elisa, huwag kang umalis. Bumalik ka dito. Huwag mo na ako sundan, Dado. Para na rin to sa iyong kaligtasan. Baka makalimot ako sa akin sarili, masaktan kita. Tumigil ka sa pagtakbo, Elisa. Pag-usapan natin kung ano man ang problema mo. Mahal kita. Kaya handa kitang tulungan kahit ano pa yan. Bigla akong tumigil sa pagtakbo ng ganap ng magbago ang aking anyo. Humarap ako kay Dado. Nagulat siya at napaatras nang makita niya ang aking nakatakot na anyo. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Ngayon mo sabihin sa akin, mahal mo ko, Dado. Na kahit ano pa ang aking problema, nakahanda kang tumulong. Mamahalin mo pa ba ako? Kahit isa akong tik-tik. Bakit ka naging ganyan, Elisa? Anong nangyari sa'yo? Sagutin mo ang tanong ko. Mamahalin mo pa ba ako? Kahit na isa akong tik-tik. Oo, Elisa. Mamahalin pa rin kita. Kahit na ganyan ka, tutulungan kita na hanapin ang lunas dyan. Pero sabihin mo sa akin, kung paano ka naging isang tik-tik. Si Tomeng ang may kagagawa nito. Ang mga karneng binigay niya sa akin, karne pala ng tao. Hinaluan niya ng kamandag ng tik-tik kaya naging kagaya nila ako. Kung ganon, ay lahi pala sila ng tik-tik. Sila pala ang namimerwisyo dito. Dapat malaman ng mga taong bagay na to. Pero mapapahama ka rin. Dahil kapag nasukol yung si Domeng, ay tiyak na ituturo ka rin niya. Tama ka. Kasi alam ni Tomeng ang relasyon natin. Nagbanta siya na may masamang mangyayari sa'yo kapag hindi kita iniwanan. Ayaw ko mapahamak ka. Kaya kung mahal mo ko, lumayo na tayo sa lugar na ito. Sige, Elisa. Sasamahan kita kahit saan. Umalis na tayo sa lugar na ito. Pumunta tayo sa lugar kung saan makakapamuhay tayo ng malaya. Salamat, Dado. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili ko. Muli ay nawala ang mabagsik na anyo ko, Sir Jupiter, dahil yun sa kasiyahan ng aking puso sa ginawang pagtanggap sa akin ni Dado. Kahit nalaman niya ay isa na akong tik-tik. Makakap ako sa kanya at umiyak sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang paghaplos ng kanyang palad sa aking likod. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nakalimutan mo na ba na isa rin akong manggagamot? Magtutulungan tayo para gumaling ka at maalis sa katawan mo ang kamandag ng tik-tik. Salamat, Dado. Umalis na tayo ngayon bago pa malaman ni Domeng yung mga plano natin. Oo, sige. Kukunin ko lang ang ilang gamit ko sa bahay. Pati na rin ang aking gamit sa panggagamot. Nang gabi ring yun ay umalis kami ni Dado. Lumipat kami ng baryo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Malayo ang bahay namin sa mga kabahayan doon, kaya sa tuwing sasapit ang gabi ay itinatali na kaagad ni Dado ng kadena ang aking mga kamay at paa sa papag na naroon para masiguro niya na kahit maging tik-tik ako ay hindi ako makakaalis at hindi ko magagawang makapanakit. Dado, nagsisimula na naman ako nagiging halimaw na naman ako. Dado! Elisa, labanan mo ang iyong sarili. Alisin mo ang pagnanasa mo makakain ng sariwang karne ng tao. Alam kong kakayanin mo yan, Elisa. Laban lang. Parang hindi ko kaya, Dado.
Gutom na ako. Kaya mo yan. Pilitin mong labanan ang pagiging tiktik mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwanan. Pakawalan mo ako dito! Gutom na ako! Kapag nakawala ako dito, manda ka sa akin! Lalapain kita! Wow! Elisa, mahal kita. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Pero kailangan mo ring tulungan ang iyong sarili. Kailangan mong tiisin ang gutom mo para hindi ka makagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pakawalan mo ako dito! Gusto ko ng dugo at sariwang karne! Sa tuwing susumpungin ako ng pagiging tiktik ay hindi ako iniiwanan ni Dado. Binabantayan niya ako buong magdamag para tiyakin na hindi ako makakawala. Kaya pagdating ng umaga ay pagod ako. Sakalang kami nakakatulog ni Dado hanggang sa makasanayan ko na ang buhay na hayop na lang gawin kong pagkain. Tinanggap naman yon ng kumakalam kong sikmura hanggang malaman kong buntis ako. Naging masaya kami ni Dado at mabilis na lumipas ang 5 buwan. Malaki na agad ang aking tiyan. Akala ko ay tuluyan na naming makakalimutan ang tungkol kay Doming. Hindi pala. Dahil nang minsan magpunta sa bayan si Dado ay may nabalitaan siya. Elisa, may masama akong balitang nasagap tungkol sa lolo insong mo. Anong balita, Dado? Anong nangyari sa lolo insong ko? Ilang araw pa lang daw, mula nang umalis tayo, ay namatay na ang lolo insong mo. Sabi nung isa kong kakilala nang magkita kami sa bayan kanina, nabiktima raw ng titik. Tsaka si Doming may gawa nun. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya sa kagustuhan niyang makita ko muli. Pinatay niya ang lolo insong ko. Ang kaso, hindi naman natin nabalitaan kaagad kasi malayo na to doon. Pero nandun ka raw nung ilibing ang lolo mo. Nagtataka nga daw sila kung bakit wala ako. Kasi ang alam nila ay sabay tayong umalis sa baryo. Pero iba daw ang lalaking kasama mo noon. Ang nakita nila ay ang kakambal kong si Eloisa at ang asawa niya si Rafael. May kakambal ka pala? Oo, meron. Kung nakita sila ni Doming, iisipin niya ako si Eloisa. Delikado ang aking kapatid. Kailangan ko na kumilos. Pigilan natin ang masasamang balak ng pamilya nila, Doming. Pero buntis ka na, Elisa. Malaki na ang tiyan mo. Delikado na para sa iyo ang mga naiisip mo. Kung noon ay umiwas ako tatakot sa kanila, sa pagkakataong ito handa ko na silang harapin. Meron silang utang sa akin na dapat nilang bayaran. Napatay na nila ang lolo insong ko. Hindi na ako papayag na patay kakambal ko. Madamay sa galit nila na ako naman ang may gawa. Sige, kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Pero 3 sila, Elisa. Hindi natin sila kayang harapin ng sabay. Dapat ay planuhin natin ang mga gagawin natin. Bumuo kami ni Dado ng mga plano. Nang sumapit ang gabi, bumalik kami sa baryo ni Dado. Maingat kaming nakapasok sa baryo. Kagaya ng dati ay mayroon pa rin nagro-ronda, kaya iniwasan namin yon. Nagtago kami sa mga puno ng saging. Matapos yun ay pinuntahan namin ang bahay ni Dado. Eksakto namang palabas na si Aling Toyang ng pagkakataong yun. Nakita namin na kaagad siyang lumabas ng kanyang bakur at tumakbo sa dilim ng gabi. Pumuesto siya sa talahiban na malapit sa kalsada. Pero bago pa iyon makapagbago ng anyo ay hinarang ko na. Matagal din tayo hindi nakita, Aling Toyang. Elisa, ikaw ka. Ang laki na ng iyong tiyan. Yan na ba ang anak niyo ni Dado? Ang lalaking ipinagpalit mo sa aking apo na si Domeng? Tama ka, Aling Toyang. Ipinagbubuntis ko na ang anak namin ni Dado. Sinayang mo ang magandang pagkakataong mapabilang sa aking angka ni Lisa. E di sana'y masaya na kayo ngayon ni Domeng. At hindi rin sana nadamay ang lolo insong mo. Ikaw ang dahilan kaya namin ginawa yon.
At yun din naman ang dahilan kaya ako nagbalik. Ang iganteng Lolo Insong ko sa ginawa niyo sa kanya. Kung gano'n ay nagkunwari ka lang palang takot ka nung nakita ka namin sa buro ng Lolo Insong mo. Nasundan ka ni Doming. Ilang beses ka naming pinagtangka ang patayin, pero nabigo kami. Hanggang sa umalis ka na sa iyong tirahan. Wala na kami naging balita sa iyo. Mabuti na lang hindi kayo nagtagumpay. Kung nagkataon, konsensya ko pa yon. Namatay ang kakambal ko nang walang kaalam-alam. Kung gano'n ay kakambal mo pala yon. Kaya pala hindi kami kilala. Pero heto ka ngayon. Bumalik para makipagkita sa akin? Maganda yan. Dahil kakainin ko ang batang yan sa tiyan mo. Para pagsisihan mo ang ginawa mo sa apo kong si Doming. Hindi mo yan magagawa, tanda. Ikaw ang itinakdang mamatay ngayong gabi. Kaya halika, lumapit ka sa iyong kamatayan. Inis na sumugod si Aling Toyang. Habang papalapit sa akin ay humahaba ang kanyang mga kuko na matulis. Pero bago siya makalapit ay mayroong mga sibat na tumama sa kanya. Mula yun kay Dado na nagtatago lang sa makapal na damuhan sa likuran ko. Hindi niya yun nagawang mailagan. Traidor kayong dalawa! Tuso man daw ang matching. Naiisahan din, Aling Toyang. Hindi ka kasi marunong mag-isip. Puro tapang ang pinaiiral mo. Darating din ang katapusan mo. Igaganti ako ng anak ko at ni Doming. Kung dumating man ang araw na yon, hindi mo na malalaman, Aling Toyang. Kasi mamamatay ka na ngayon! Tama si Elisa. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa, halimaw ka! Tinagpas ni Dado ang leeg ni Aling Toyang. Gumulong iyon sa lupa. Marahan ko iyong dinampot. Una kong naisip na magandang plano. Isinabit namin ang pugot na ulo ni Aling Toyang sa puno ng mangga sa labas ng bakuran nila. Nagtago kami sa di kalayuan para makita kung sino ang unang darating kina Aling Aida at Doming. Naunang dumating sa Aling Aida, kaagad na naamoy ang malansang dugo ng kanyang ina kaya agad na nakita ang ulong nakasabit sa puno ng mangga. Kung sino man may gawa sa inyo nito, magbabayaran niya ng mahal. Inang ko! Dado, ngayon na natin siya salakayin. Habang nag-iisa pa lang siya. Sandali, Elisa. May isa pang tiktik na dumating. Sigurado akong hayop na si Doming yan. Kumalma ka lang muna, pwede? Hindi natin sila kakayanin kung sabay silang lalaban sa atin. Gaya ng sinabi ko sa'yo, utak ang pagganahin mo, hindi ang tapang at galit. Sige, susundin kita ngayon. Anong nangyari kay Lola Toyang, inay? Sino may gawa nito? Hindi ko alam kung anong nangyari. Nang dumating ako dito, ay nakamoy ako ng dugo. At nakita ko ang ulo ng Lola Toyang mo na nakasabit dito. Ang lakas ng loob ng gumawa nito. Nagawa niyang patayin si Lola Toyang at isabit dito ang ulo niya. Isa itong paghamon sa atin. Kilala tayo ng taong gumawa nito sa Lola Toyang mo. Alam niya na lahi tayo ng tiktik. Kaya dapat din tayong mag-ingat. Kung ganun, hanapin muna natin ang katawan ni Lola Toyang para maiuwi natin dito ang kanyang bangkay. Sige, tayo na. Maghiwalay tayo para madali natin mapuntahan ang mga lugar na palaging pinupuntahan ng Lola Toyang mo kapag gabi na. Kaagad na umalis ang dalawa. Bilis ang naging kilos nila kaya hindi namin nasundan kung saan sila nagpunta. Kaya ipinasya na lang namin na bumalik sa lugar kung saan naiwanan ang katawan ni Aling Toyang. Doon kami nagbantay dahil iniisip namin na isa kina Doming at Aling Aida ang makakarating doon. Pero lumipas na ang mahabang oras. Malapit na mag-umaga. Pero wala isa man sa kanila nakarating dito. Anong plano natin ngayon? Dito na muna tayo sa baryo. Doon sa bahay ko. Doon tayo magtago. Baka malaman ni na Doming nakabalik na tayo dito. Masisira ang ating plano. Hindi nila malalaman.
Kasi sa likuran tayo ng bahay ko dadaan. Hindi naman natin bubuksan ang mga pintuan at bintana. Kaya hindi maaalis ang mga kadena at kandado nun. Kung hindi yun magagalaw, walang mag-iisip na may tao doon. Sige, tayo na bago sumikat ang araw. At mayroong makapansin sa atin. Pero kailangan ko muna makahanap ng pagkain, Dado. Nagugutom ng anak mo sa tiyan ko. Sige, ako nang bahala, Elisa. Bumalik nga kami sa dating bahay ni Dado, Sir Jupiter. Nang makapasok kami doon ay kaagad akong nagpunta sa kwarto at nahiga dahil napapagod na ako. Si Dado naman ay saglit na nagpaalam at nang bumalik ay mayroon ng dala na isang malaking manok. Kaagad niya iyong ginilitan ng lieg at inalisan ng balahibo bago ibinigay sa akin. Saan mo naman kinuha to? Sa mga puno sa paligid, marami pa pala akong naiwan ng alaga dito. Marami pang nakahapon ng mga manok dyan kapag gabi. Sige na, kumain ka na. Dito lang ako sa labas ng kwarto. Salamat, mahal ko. Nang makalabas na ng kwarto si Dado ay kinain ko ang hilaw na manok. Inuubos ko yun hanggang sa mabusog ako. Nakatulog ako. Tanghali na nang magising ako dahil sa mga taong nagkakagulo. Napansin ko nakatabi ko na si Dado. Kaagad ko siyang ginising. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Anong problema, Elisa? May mga taong nagkakagulo. Sa palagay ko'y natagpuan na nilang katawan ni Aling Toyang. Ganun ba? Tiyak na lalong magagalit sina Doming at Aling Aida niyan. Yun ang sasamantalay natin. Tiyak na hindi titigil ang dalawa na yan para mahanap ang pumatay kay Aling Toyang. Mas maganda kung malalaman ng mga taga rito na ang mag-inang Doming at Aling Aida mga tiktik na naghahasik ng lagim dito. Kung magkaganon, mga taong baryo na mismong tutugis sa kanila. Tama ka. Pero dapat mayroon tayong ebidensya na magpapatunay na sila talaga ang mga salot dito. Kung wala ay mahihirapan tayong patunayan ang bintang na yan. Kasi sa lugar na ito ay iginagalang sila dahil may perang pamilya nila. Oo nga, kailangan maplano nating mabuti ang lahat. Nang sumunod na gabi ay muli kaming gumala ni Dado at sa pagkakataong ito ay nasukol namin si Aling Aida. Gulat na gulat siya nang makita kami ni Dado lalo na nang malaman niyang kami ang pumatay sa kanyang ina. Bakit nga ba hindi ko naisip na pwede ka nga palang bumalik para maiganti mo ang lolo Ensong mo? Naging pabaya ang aking inay. Nahulog siya sa patibong mo, Elisa. Huwag kang mag-alala dahil isusunod na kita sa kanya. Ikaw naman ang mamamatay ngayong gabi. Tatapusin kita para maiganti ko ang lolo Ensong ko. Hindi ka mananalo sa akin. Lalo na nga't malaki na pala ang tiyan mo. Ikaw ang papatayin ko para kainin ang bata sa tiyan mo! Hanggang sa pangarap mo lang yan. Dado! Tayo na! Nagulat si Aling Aida nang magkasabay kaming sumugod ni Dado. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung sino ang uunahing kalabanin. Ginamit ko ang matatalim kong kuko para kalmutin siya. Bumaganti rin siya sa akin gamit ang matatalim din niyang kuko. Pero hindi niya maiwasan ang mga pag-atake ni Dado. Bumaon sa likuran niya ang matalas na talim ng itak. Hanggang sa tuluyang bumagsak si Aling Aida. Agaw buhay hanggang sa matanaw ng matalas kong mga mata ang pagdating ni Doming. Dado! Magtago na tayo! Madali! Bakit? Parating na si Doming. Gusto ko tapusin na rin natin siya ngayong gabi. Sige, dito lang ako sa malapit sa'yo. Inay! Inay! Sino may gawa nito sa'yo? Si Elisa, siyang may gawa nito! Si Elisa ba, Inay? Tama! Ako nga! Nagbalik ako para maningil na pautang. Pinatay niyo ang lola Insong ko kaya maniningil lang ako. Ngayong wala ng lola at inay mo, ikaw naman ang isusunod ko! Hindi mo yan magagawa sa akin. Dahil sa gabing ito, ikaw ang mamamatay.
Mga kasama! Tulong! May tiktik dito! Tulungan niyo ako! Isa kang hangal! Isa ka ring halimaw na kagaya ko. Pero para kang bata kayo na humingi ng saklolo! Takot ka bang mamatay? Ikaw ang hangal, Elisa! Ikaw ang parang bata na hindi marunong mag-isip! Sino bang papaniwalaan ngayon ng mga tao? Ako o ikaw? Nasaan yung tiktik ka? At ako naman ay nananatiling saan yung tao? Bago pa ako nakasagot kay Doming ay nakita ko na nga ang mga taong may dalang mga sulu at malalakas na flashlight. Armado rin ang mga itak at sibat ang mga yun. Nataranta ako at napaatras, lalo na nang makita na ako ng mga taong baryo. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo papalayo dahil nang tumingin ako kay Dado ay sinenyasan niya akong tumakas na kami. Tulungan niyo ako! Pinatay ng buntis ng tiktik ang aking inay! Ayun siya! Tumatakas! Tayo na mga kasama, tugisin natin ang tiktik na yon. Huwag niyong hayaang makalayo ang tiktik na yan! Napakasama niya! Pinatay niya ang aking inay! Ayun ang tiktik. Dali, habulin niyo siya. Elisa! Dito tayo, dali! Ang hangal na yun! Naisa na ho! Harangin mo na lang kaya sila, Kapitan Melencio, para tigilan ang pagtugi sa atin! Hindi pwedeng iniisip mo, Elisa. Lalo pa nga, at nakita ka na nila sa ganyang anyo. Mas papaniwalaan nila si Doming. Ang maganda nating gawin ay takasan sila at mag-isip ng mga susunod na gagawin. Tama na ako! Sana ang pagkahalimaw ni Doming ang nailantad natin sa mga taong baryo. E di sana siya ang tinutugis ngayon at hindi tayo! Hayaan mo na yon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon ay makatakas muna tayo sa mga tumutugi sa atin. Ayun ang mga tiktik. Habulin niyo! Huwag niyo ngayon makatakas sa mga yan! Doon tayo sa ilog. May alam akong pwede nating pagtaguan doon. Sige, tayo na. Pagod na ako, Dado. Masakit na tiyan ko. Baka maabutan na nila tayo. Halika, papasanin kita. Huwag na. Baka lalo nila tayo maabutan. Kaya ko pa naman makarating sa ilog. Kaagad kaming lumusong sa tubig nang makarating kami sa ilog. Sumisid kami ni Dado hanggang sa makarating kami sa malalim na sulok ng ilog kung saan naroon ang malalaking puno na nakabuwal sa tubig. Doon kami nagtago. Nakalubog kami sa tubig at mukha lang ang nakalitaw. Walang makakapansin sa amin na naroon kami dahil makapal pa din ang dahon ng puno na siyang nagsisilbing taguan namin. Kaya nang makarating doon ang mga tao, Naabutan niyo ba ang mga tiktik, Kapitan Melencio? Hindi eh. Nawala sila. Sa palagay ko ay nakatawid na sila sa ilog at nakarating na sa kabilang baryo. Si Elisa ang tiktik, Kapitan Melencio. At yung lalaking kasama niya, yun si Dado. Muntik na nila akong patayin. Mabuti na lang at narinig kong paparating na kayo. Kaya ako sumigaw. Paano mo naman nalaman na sa Elisa ang tiktik, Doming? At yung lalaki na yon, tsaka ba na si Dado yun? May lahing tiktik sila, Kapitan Melencio. Hindi niyo ba nakita ang lalaking kasama niya? Si Dado yun. Tsaka ko. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo, Doming. Lalo na nga kung walang sapat na ebidensya. Baka nakakalimutan mong tiktik ang pumatay doon sa matandang lolo ni Elisa. Mapapatay ba niya ang sarili niyang lolo? Bakit naman hindi? Kung nagugutom na siya, Kapitan Melencio. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang pinili ni Elisa. Kung hindi, yung lalaking kasama niya sa burol ng kanyang lolo Insong, hindi ba? Saka si Dado matagal nang wala dito. Siguro ay umalis. Saka si Dado matagal nang wala rito. Siguro ay umalis na siya nang mabigo kay Elisa. Kaya mahirap paniwalaan ang bintang mo. Ayaw niyong maniwala sa akin, kayong bahala. Basta yun ang totoo. Kaya, Kapitan, palagi niyo akong papantayin sa mga kababaryo natin, ha? Baka balikan ako ni Elisa at patayin kagaya ng ginawa niya sa inay ko. Kung nahuli natin ang tiktik at nakita kong si Elisa ngayon,
saka lang ako maniniwala, Doming. Pero hanggang walang katibayan, walang saysay ang bintang mo. Tayo na, mga kasama. Umuwi na tayo. Sige, Kapitan. Siuwi na raw tayo. Nang umalis na ang mga tao ay sumunod na din agad sa kanila si Doming. Saka lang ako nakahinga ng maluwag at umalis sa pinagtataguan namin. Umahon kami sa ilog at nagbalik sa aming bahay ni Dado na malayo sa baryo. Ngayon naisip mo na tama ako, di ba? Hindi maniniwala ang sino man sa bintang lang. Ebidensya ang dapat. Kung ganun, meron ako naisip na paraan. Puntahan natin ang aking kakambal. Natatandaan mo yung sinabi ni Aling Toyang? Wala na sina Eloisa sa dati nilang tirahan sa takot sa mga tiktik. Tiyak ko naroon siya sa aming inay. Doon natin siya puntahan. Kailangan kong tulong ni Eloisa para matapos ang kawalang hiyaan ni Doming. Meron ako naisip na plano. Sige, hanapin na natin siya. Pero ipaliwanag mo muna sa akin kung anong plano mo para alam ko rin ang aking gagawin. Matapos kaming makapagpahinga ay muli kaming umalis ng bahay nang maunawaan ni Dado ang lahat ng mga planong naisip ko. Alam niya na maganda nga iyon. Kaya nagbiyahe kami papunta sa bahay ng aking inay. Doon ay muli kong nakita ang aking kakambal at ang asawa niyang si Rafael. Ipinakilala ko sa kanila si Dado. Elisa, akala ko'y patay ka na rin kagaya ni Lolo Ensong. Akala namin, nabiktima ka na rin ng tiktik. Hinahanap ka namin pero wala kaming balita kung nasan ka. Ang mga tao ron iniisip na ako ay ikaw. Mahabang kwento, Eloisa. Pero yun ang mismo dahilan kaya ako narito. Para mailantad natin ang tunay na katauhan ng tiktik na pumatay kay Lolo Ensong. Kailangan mo sumama sa akin at patuloy na magkunwaring ako. Paano naman tayo makakaganti sa tiktik na yon? Kilala mo ba siya? Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Sabuyan mo na lang yun ang asentyak na matataranta na yon at lalabas ang tunay na anyo. Hindi ko kayang humawak ng bawang at asin. Hindi ko gustong amoy nila. May mga nangyari sa akin na mahirap ipaliwanag. Kaya kung matutulungan niyo kami at magtatagumpay tayo, maigaganti natin si Lolo Insong. Tuso si Doming. Alam niya na babalikan namin siya. Kaya tiyak na palagi siyang nakadikit kina Kapitan Milencio. Kaya mahihirapan kami ni Elisa na malapitan siya. Sa planong naisip namin, siya ang tiyak na lalapit sa iyo, Eloisa. Sino naman ang Doming na yon? Dati ko siyang manliligaw na nabigo. Nang malaman kong isa siyang tiktik, lumayo na kami ni Dado para umiwas. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya si Lolo Ensong ang pinagbalingan niya. Kaya pala pagkatapos ng libing ni Lolo Ensong at nang umuwi kami ni Rafael, may kakaiba nang nangyari. Inakala talaga ng tiktik na yon na ikaw ay ako. Ilang beses akong pinagtangkaang salakayin. Kaya nga napilitan kaming umalis doon at lumipat dito. Ngayon siguro may ideya ka na, kaya kailangan kong tulong mo. Dahil wala naman nakakaalam sa baryo na may kakambal ako, kaya madali natin magagawa ang plano. Kayo ni Eloisa ang pansamantalang titira sa bahay ni Lolo Insong Rafael. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil nakaalalay kami sa inyo. Kailangang matapos ng paghasik ng lagim ni Doming. Sige, Elisa. Ipaliwanag mo sa akin kung anong dapat nating gawin para makaganti tayo sa halimaw na yon. Sumang-ayon si Eloisa sa mga planong naisip ko kaya sumama siya sa amin. Bumalik kami sa baryo, Lolo Ensong. Naglagay ng mga binilog na damit sa kanyang tiyan si Eloisa para papaniwalain ang lahat na buntis siya. Sila ni Rafael ang tumira sa bahay ni Lolo Ensong. Nagtago naman kami ni Dado sa maliit na kubo kung saan naroon ang mga nakakamadang kahoy. Sinadya ni Eloisa na magpakita sa mga taong baryo para kumalat ang balita na nagbalik na siya. At nang gabi nga na iyon ay pinaligiran ng mga tao ang kubo. May dala silang sulu, itak at sibat.
Anong problema, Kapitan Melencio? Parang meron kayong uhulihin, ha? Meron nga. At ikaw yon. Oh. Dahil ikaw ang tiktik na pumatay sa inay at lola ni Doming. Kapitan Melencio, baka naman nabubulagan kayo. Hindi niyo ba naisip na nagsisinungaling si Doming? Kasi hindi ako ang tiktik, kung hindi siya. Huwag kang magsinungaling, Elisa. Ikaw ang tiktik, alam ko yan. May tiktik ba na kayang humawak nitong mga bawang at asin? May tiktik ba na kayang magpahid ng langis na merong dinikdik na daon ng suha? Kagaya ng mga hawak ko ngayon? Ang tunay na tiktik ay ang si Doming. Maniwala kayo sa akin, Kapitan Melencio. Dado, bumalik ka na dito. Oo, Kapitan. Para ilantad ang tunay na katauhan ng tiktik na yan. Sinungaling ka, Dado. Kayo ni Elisa mga tiktik. Ganun ba? Eh di patunayan mo, hindi ka nga salot. Nagulat si Doming nang sabuyan siya ng asin ni Eloisa. Isinabit naman ni Rafael sa liig ni Doming ang mga bawang, bagay na hindi nagustuhan ni Doming. Parang napapaso ito sa mga yon. Nang sabuyan pa ulit ito ni Eloisa ng asin ay hindi na ito nakatagal, parang napapaso na ang katawan nito. Tumakbo ito, papalayo. Nakita niyo na, Kapitan Melencio. Takot na takot siya sa asin at bawang. Habulin natin siya! Huwag na natin hayaang makawala pa ang salot! Mga kasama, tayo na! Habulin natin si Doming! Siya pala ang tiktik! Dito ka na lang, Eloisa. Sasama ako sa kanila. Mag-iingat kayo ni Dado. Nang makita ko na nagtakbuhan na ang mga tao ay nagmamadali akong lumabas sa kubo. Nagpaalam ako kay Eloisa at sumunod kina Dado. Nasukol ng mga tao sa kakahuyan si Doming. Iginapos nila sa puno na naroon at nilagyan ng maraming kahoy ang paligid bago sinilaban ng mga yon para sunugin siya. Ako naman ay nagtago sa malaking puno. Maniwala kayo sa akin! Isa ring tiktik na kagaya ko si Elisa. Siya ang pumatay sa aking mga mahal sa buhay. Hindi tiktik si Elisa. Dahil ang mga kagaya mo ay takot sa bawang at asin. Huwag ka na magbintang, halimaw ka. Dapat kang mawala. Maniwala kayo sa akin! Tiktik din siya! Ikaw ang salot, Doming! Kapag nawala ka, matatahimik na ang baryong ito! Bago tuluyang malagutan ng hininga si Doming ay napatingin pa siya sa direksyong kinalalagyan ko. Alam ko na nakita niya ako. Kaya ngumiti ako ng matamis sa aking tagumpay. Dinala niya hanggang sa kamatayan ang lihim ko. Walang sino man sa taga-baryo ang nakaalam na may kakambal ako. Wala ring nakaalam na isa akong tiktik. At matapos nga ang gabing yon, umalis na kami sa baryo. Nagbalik si Eloisa at Rafael sa bahay nila at kami naman ay bumalik ni Dado sa bahay namin. Itinuloy namin ni Dado ang paghahanap ng lunas hanggang isang matandang albularyo ang nagturo kay Dado paano ang paraan para gumaling ako at matapos ang mahabang proseso, gumaling ako at naging normal na ulit. At yan po ang naging karanasan ko, Sir Jupiter. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan kailanman. Maraming salamat po kung mapipili nyo ang aking kwento para ilabas sa inyong YouTube channel. More power po sa inyo at sa inyong channel. Marami pong salamat.